Paulit-ulit ba ang iyong karamdaman? Sipunin ka ba? Ubuhin ka ba? Masakit ba lagi ang iyong tiyan? Nagdadiarrhea ka, hindi ka natutunawan, hindi ka nadudumi, o kaya laging malambot ang iyong dumi, may masakit sa iyong mga katawan. Minsan, o hindi pala minsan, madalas na ito'y senyales na mayroong kakulangan sa iyong pangangatawan. Naniniwala ba kayo, marami sa atin, ang natatakot kumain ng itlog dahil baka tumaas daw ang kanilang kolesterol? Hindi po. Kung ito ay hindi nyo piniprito. Nilagang itlog, kahit 2 sa araw-araw, kakainin nyo yung gitna na kung tawagin nyo ay pula. Colorblind ba tayo? Hindi yun pula. Dilaw yun. Pwedeng kainin po 2 itlog, araw-araw, basta nilaga, kung adult na tayo. Kasama yung dilaw. And that will give us enough protein para hindi lumiit yung ating pangangatawan. Okay? Now, may mga karamdaman. Kanina, deficiency lamang yung sinasabi ko, no? Nakita nila na may mga karamdaman pala na pwedeng lumabas kapag tayo ay kulang sa certain nutrient. Mayroon karamdaman, Direct Mike? Yung ating picture number 7? Diabetes? Okay, baguhin natin ang ating pananaw. Sabi nila, ang diabetes kapag mahilig ka lang kumain ng matatamis. Debunk at bago na po yung pananaw dyan. Hindi kailangan matatamis lang ang iyong kinakain. Kahit anong karbo. Kung malakas ka sa kanin, tinapay, pansit, they are all converted to glucose or sugar in our body. So pwedeng mauwi pa rin yan sa diabetes. Pero may mga tao na hindi talaga mahilig sa mga karbo o matatamis. And yet, they develop diabetes. Nakita nila, stress can also play a big role. Lalong-lalo na doon sa mga non-insulin dependent diabetes. Stress can damage certain receptors. Ang tawag doon ay insulin receptors sa ating pangangatawan. So sapat ang insulina, gawa sa iyong lapay, pero walang receptor para hawakan yung kinakain natin na sustansya. Kuha nyo. And number 3, ito yung nakita nila. Certain mineral na kung tawagin ay chromium. Mineral yan. Chromium. Sa iniisip nyo, anong baka lang kakainin ko, Dok, para makakuha ako ng chromium? Ito bang hawakan ng microphone? Biro lang. Yan po ay mineral na muli ay maaari nating makuha sa talbos. Kita nyo na? Hindi lamang fiber ang tutulong sa atin para makaiwas sa diabetes mula sa talbos, pati na rin yung chromium content. Okay? Sapagkat ang chromium ay kailangan ng katawan para maging masigla yung ating insulin receptors. Okay? Oh, isang karamdaman yan, and very common yan sa ating mga Pilipino. Almost 10% nagkakaroon ng diabetes sa ngayon sa Pilipinas. Next natin, isang karamdaman, Sir Mike? Heart condition. Okay. Sabi nila nung araw, ay, mahilig lang sa maaalat, kaya tumataas ang blood pressure. Hindi lang. Ay, mahihilig sa karne, lalo na yung mga putok-batok, kaya tumataas ang blood pressure. Hindi lang. Ngayon, bukod muli sa stress, nakita nila, certain deficiency, thiamine or vitamin B1 will cause the heart na magkaroon ng congestive heart failure. Biyakin ko yung pangalan na yon, yung terminology ang yon. Congestive, ibig sabihin, may pagbabara, congestion. Heart, puso. Failure, ibig sabihin, hindi gumaganang mabuti. So, yung puso, hindi gumaganang mabuti, naiipon ng tubig sa baga, nagmamana sa tiyan at saka sa paa. Hindi makahinga at pwedeng atakihin na siya. Nakita nila? Thiamine or vitamin B1 deficiency. Saan natin makikita yon? Naalala niyo ba yung sinabi ko kaninang itlog? Mayroon siya noon. Saan parte ng itlog? Doon ba sa pula? Hindi. Doon sa dilaw. Okay. Binibiro ko lang kayo kasi lagi natin tinatawag ito ay pula. Ito ay dilaw. Dilaw po yan. No? It contains thiamine. Among many other food, mayroon din pong thiamine. Now, speaking of the heart, Direct, Mike, may picture number 9 tayo. Ito, matindi. Ganun din, sa puso din. Pero mas matindi ang nararamdaman ng taong may ganito. Ang tawag sa kanya ay arrhythmia. Muli, hatiin natin yung terminology yun. A,
means wala sa hulog. Rhythmia, rhythm niya. Wala sa hulog yung rhythm ng puso niya. Arrhythmia. Kita nyo na, dali lang mag-medicine, ano? Okay. So, anong nararamdaman ng taong to? Kumakalabog yung puso niya. Minsan, lagadug, 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 tapos hihinto. Lagadug, 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 hihinto. Yan ang arrhythmia. Wala sa tiyempo. Kung baga sa karburador ng kotse nyo, pupugak-pugak siya. Ano na nangyayari? Kung kayo'y nagmamaneho, alam nyo yung mangyayari nun. Hihinto yung sasakyan. Ang puso, humihinto. So, yung nakikita nyo sa TV, totoo yun, yung nasa ICU siya, may monitor na nakatabi sa gilid niya, may naririnig kayo, tit, 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 tit. Ganon. Ibig sabihin, pwedeng may kulang din sa sustansya. Ano yon? Magnesium. Okay? Isang uri rin ng metal. So, hindi metal na bakal. Magnesium ay metal mula sa gulay. Ang dami pala. Sa puso pa lamang. Ang dami na nating maaaring makuhang karamdaman kung kulang tayo ng sustansya. So, mga nanay out there, hindi obra na ang kanin po ninyo, ang nakapatong na ulam ay pansit canton. Hindi lamang sa toxic ito sa inyong anak, kulang din ito sa sustansya at maaaring lumaki siya na may depresya. Hindi lamang sa puso, pati na rin sa kanyang lapay. Lumalabas ito kung kailan nag-iedad na tayo.